Kung isa kang lalaking higit 60 anyos at napapansin mong hindi na tulad ng dati ang mga bagay-bagay sa kwarto, alam mong hindi lang ito nakakabigo. Maaari itong maging parang pagguho ng mundo. Pero ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pisikal na akto mismo. Ito ay ang dahan-dahang pagkasira ng iyong kumpiyansa, ng iyong pagkatao, at ng koneksyon mo sa iyong partner. Maaari mong maramdaman na para kang invisible sa sarili mong balat, isang malabong anino ng lalaking dati mong kilala. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring ituring mong radikal. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito na ang iyong pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang simple at pribadong gawain na nakabase sa haplos ang maaaring magbago ng lahat para sa iyo simula ngayong gabi mismo. Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes at bilang isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda sa loob ng mahigit 4 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong Ginoo na pakiramdam nila ay lumipas na ang kanilang pinakamagagandang araw. Nagkamali sila. Marami sa kanila ang naging mas malakas, mas konektado, at mas masigla pa kaysa sa mga dekadang nagdaan. Malamang nasabihan ka na ang mga tableta o medikal na pamamaraan lang ang iyong mga pagpipilian. Pero paano kung ang tunay na sikreto ay nasa isang bagay na mas simple? Isang bagay na kayang buksan ng sarili mong mga kamay. Ang tinutukoy ko ay isang teknik na napakanatural, ngunit madalas na hindi napapansin, na kayang-kayang buhayin muli ang daloy ng dugo, ang pagiging sensitibo ng mga nerve, at ang kumpiyansang panlalaki na matagal mo nang hinahanap lahat sa loob lang ng wala pang 5 minuto bawat araw. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang espesyal na masaheng ito, kung paano nito ibinabalik ang paninigas erection at pagiging malapit intimacy, at kung bakit may ilang mga lalaki na nakakaramdam ng malaking pagkakaiba pagkatapos lang ng isang gabi. Samahan ninyo ako dahil sa loob ng ilang minuto, gagabayan ko kayo sa mga eksaktong hakbang na maaaring makatulong na maibalik ang inyong kumpiyansa sa isang iglap. Magsimula tayo sa pundasyon ng lahat. Bago natin talakayin ang paano, kailangan ninyong maintindihan ang bakit kung bakit. Ang simpleng terapeutikong haplos na ito ay may taglay na kapangyarihang higit pa sa inaakala ng karamihan. Hindi lang ito tungkol sa pagre-relax. Ito ay isang napatunayang biolohikal na susi sa pagpapanumbalik ng iyong kumpiyansa, pagiging malapit, at siglang sexual pagkatapos ng edad 60. Ang kapangyarihan ng terapeutikong haplos, therapeutic touch, may isang bagay na hindi lubos na pinapahalagahan ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi ito nawawala ang malalim na epekto ng simple at intensyonal na haplos sa iyong katawan, isipan at pagkatao. Habang lumalaki tayo, natututunan nating unawain ang pisikal na haplos sa konteksto ng lakas, paghawak, pagbuhat, pagtatayo. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng 60 ang katawan na dating mabilis tumugon sa pagnanasa, ay maaaring maging parang isang dayuhan. Ang haplos ay nagiging mas madalang, mas may distansya, at madalas ay limitado na lang sa check-up ng doktor o isang formal
na pakikipagkamay. Ang pagkawala niyan ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal at ito'y tumatagos ng malalim. Ang terapeutikong haplos ay hindi isang luho. Ito ay isang biolohikal na pangangailangan. Ang tamang uri ng haplos ay nagpapadala ng direktang senyales sa iyong utak na nagpapakalma sa iyong nervous system, nagpapabuti ng iyong mood at nagpapasigla sa mga hormone tulad ng oxytocin, ang mismong hormone na responsable para sa pakiramdam ng koneksyon at tiwala. Ngunit, ang mas mahalaga pa para sa mga lalaking higit 60 ay kaya ng haplos na muling buhayin ang daloy ng dugo at mga landas ng nerve na matagal nang natutulog. Hindi ito mga malabong feel-good na epekto lang. Ito ang mga pangunahing mekanismo na sumusuporta sa matibay na paninigas katatagan ng emosyon at ang pakiramdam na buo ka ulit sa sarili mong katawan. Ang totoo, habang ikaw ay tumatanda, sinisimulan ng iyong katawan na protektahan ang sarili mula sa stress sa pamamagitan ng pagpapatigil sa mga function na itinuturing nitong hindi mahalaga. Sa kasamaang palad, ang iyong sex drive at pagtugon ay madalas nakasama sa listahang iyon. Ang terapeutikong haplos ay tumutulong na baligtarin ang pagpapatigil na iyon. Ginigising nito muli ang iyong sexual circuitry hindi dahil sa tsamba kundi sa pamamagitan ng mga siguradong siyentipikong landas. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone na kilalang pamatay ng libido. Pinapataas nito ang nitric oxide, ang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na bumukas at hayaang dumaloy ng malaya ang dugo. Lumilikha ito ng pakiramdam ng init, lambot at kaligtasan, at sa mga kondisyong iyon, ang katawan ay nagsisimulang magtiwala muli. Nakita ko mismo ang pagbabagong ito. Isang pasyente ko, si Mang Juan, taong gulang, ay nagsabi sa akin na ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng pagiging sexual. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi na talaga tumutugon ang kanyang katawan. Matapos lamang ang 2 linggo ng paggamit nitong simpleng kasanayan sa pagmamasahe, bumalik siya sa aking opisina. "Dok, para pong may switch na bumukas ulit sa loob ko," sabi niya na may halong emosyon sa kanyang boses. Hindi lang iyon tungkol sa pagkakaroon ng ereksyon, ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay siya muli. May isa pa itong ginagawa. Tinutulungan ka nitong magbalik loob sa iyong sarili. Bilang mga lalaki, madalas hindi tayo tinuturuan kung paano magdahan-dahan at kumonekta sa ating mga katawan nang walang paghusga o pressure na mag-perform. Ngunit kapag sinimulan mo ang gawaing ito, kahit na medyo nakakailang sa simula, sinisimulan mong buuin muli ang ugnayan na iyon. Malalaman mo na nandito ka pa rin, na ang katawan na ito, kahit na medyo mas mabagal o mas malambot kaysa dati, ay may kakayahan pa ring makaramdam ng sarap, lakas at koneksyon. At hindi ito nananatili sa loob lang ng kwarto. Nakita ko ang mga lalaki na nag-iba ang tindig. Nagsasalita sila ng may higit na kumpiyansa. Nakikipag-eye contact sila muli. Mas madalas silang ngumingiti. Dahil kapag nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong katawan, nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong buhay. At ang ganoong klaseng presensya
ay hindi napapansin ng mga tao sa paligid mo, lalo na ng taong kasama mo sa higaan. Kaya oo, nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng intensyonal na haplos, ngunit ang epekto nito ay umaabot sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang kagandahan nito ay hindi mo kailangan ng reseta gym membership o pahintulot ng sinuman para magsimula. Ang kailangan mo lang ay ang sarili mong pagnanais na harapin ang iyong sarili sa isang bagong paraan. Ngayong naiintindihan mo na ang malalim na kapangyarihan ng terapeutikong haplos, mas palalimin pa natin. Ang aktwal na nangyayari sa loob ng iyong katawan sa panahon ng masaheng ito ay mas nakakagulat kaysa sa iyong inaakala. 2. Ano ang ginagawa ng masaheng ito sa iyong katawan? Kapag naririnig ng karamihan sa mga lalaki ang salitang masahe, iniisip nila ang pagre-relax, marahil ay pag-alis ng sakit ng kalamnan o pagbabawas ng tensyon. Ngunit ang partikular na masaheng ito, kapag ginawa ng tama, ay hindi katulad ng mararanasan mo sa isang spa. Ito ay nakatarget intensyonal at idinisenyo upang buhayin ang mismong mga sistema sa iyong katawan na kumukontrol sa sexual function, kumpiyansa at enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon. Ito ay tungkol sa fundamental na pagbabago sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay maaaring mawalan ng pagka-flexible, ang ating mga nerve ay maaaring maging di gaanong tumutugon, at ang ating mga kalamnan sa pelvic ay madalas na nananatiling masikip nang hindi man lang natin namamalayan. Lahat ng mga salik na ito ay nagsasama-sama upang gawing mas mahirap ang paninigas, hindi gaanong maaasahan, at kung minsan ay imposible nang walang tulong ng gamot. Ngunit ang katawan ng tao ay nilikha upang maghilom at umangkop kahit na sa edad 60-70 at higit pa. Pinapasigla ng masaheng ito ang natural na kakayahang iyon sa pamamagitan ng pag-trigger sa eksaktong biolohikal na tugon na kailangan ng iyong katawan upang maibalik ang function at sensasyon. Ganito ito gumagana. Ang banayad at sinasadyang haplos sa mga partikular na bahagi ay nagpapataas ng sirkulasyon sa mga rehiyon na maaaring napabayaan na sa loob ng maraming taon. Ang malambot na tissue sa paligid ng iyong ibabang bahagi ng tiyan panloob, na hita perineum at puno ng ari, ay may mahalagang papel sa daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng paglalapat ng tuloy-tuloy at ritmikong presyon, binubuksan mo ang mga daanan na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy muli. Hindi ito mahika, ito ay simpleng pisyolohiya. Kung walang tamang daloy ng dugo, walang anumang pagnanasa ang makakapagdulot ng matibay na paninigas. Ang masahe ay nagsisilbing parang natural na bomba na tumutulong sa iyong mga ugat arteries na lumapad at nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oxygen na punuin ang tissue na lumilikha ng katigasan at kapunuan. Ngunit ang daloy ng dugo ay isang bahagi lamang ng equation. Ang kasing halaga nito ay kung paano pinapasigla ng masaheng ito ang mga nerve ending. Habang tayo ay tumatanda, ang mga nerve na iyon ay maaaring pumurol, hindi gaanong tumutugon, at parang hindi na konektado sa utak.
Dahan-dahang ginigising ng teknik na ito ang mga ito, pinapabuti ang pagiging sensitibo at tinutulungan ang iyong utak na muling kumonekta sa proseso ng pagka-excite arousal. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang naguulat na nakakaramdam sila ng mga sensasyong hindi na nila naramdaman sa loob ng maraming taon kahit sa mga unang sesyon pa lang. Ang mga kalamnan sa pelvic floor na madalas na binabaliwali ay meron ding sentral na papel sa pagpapanatili ng matibay na paninigas at pagkontrol sa ejaculation. Kung ang mga kalamnan na iyon ay palaging masikip o pagod, maaari nilang epektibong sakalin ang daloy ng dugo at limitahan ang performance. Tinutulungan ng masaheng ito na pakawalan ang malalim na tensyon na iyon tensyon na malamang ay hindi mo alam na iniipon mo. Kapag nawala na ito, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon ng mas natural, mas buo at mas may kumpiyansa. Ang kahanga-hanga ay hindi lang nito pinapabuti ang sexual function. Pinapabuti rin nito ang postura, maaaring mabawasan ang pananakit ng likod at nagbibigay sa maraming lalaki ng nakakagulat na pagtaas ng kanilang pangkalahatang enerhiya. Kapag ang dugo ay dumadaloy, ang mga nerve ay gumagana at ang mga kalamnan ay hindi na nag-iipon ng hindi kinakailangang tensyon, ang buong katawan ay nagsisimulang gumana sa mas mataas na antas. Mararamdaman mo ito hindi lang sa pagitan ng mga kumot, kundi sa kung paano ka maglakad, huminga at magdala ng iyong sarili sa buong araw. At marahil ang pinakamahalaga, ibinabalik sa iyo ng masaheng ito ang pakiramdam ng kontrol. Walang tableta, walang operasyon, walang pag-asa sa labas. Tanging ang iyong sariling mga kamay, ang iyong sariling intensyon, at ang natural na kakayahan ng iyong katawan na tumugon. Ngayong naiintindihan mo na ang makapangyarihang mga pagbabagong nangyayari sa loob ng iyong katawan, ang tanong ay paano nga ba eksaktong ginagawa ang masaheng ito? Baka magulat sa sagot dahil mas simple at mas epektibo ito kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gawin hakbang-hakbang. 3. Eksakto. Kung paano gawin ang masahe. Ngayong naiintindihan mo na kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, pag-usapan natin kung paano eksaktong gagawin ang masaheng ito. At linawin ko po, hindi mo kailangang maging doktor, therapist, o kahit na masyadong flexible para magawa ito ng tama. Ang kailangan mo ay intensyon, pagiging consistent, at ang pagnanais na magdahan-dahan at muling kumonekta sa iyong katawan. Ang teknik na ibabahagi ko ay itinuro ko na sa hindi mabilang na mga lalaking higit samtapaw at ang mga resulta ay nagpabago ng kanilang buhay, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Una, magsimula sa pagpili ng tamang oras. Ang gabi ang pinakamainam, lalo na pagkatapos ng maligamgam na shower o paliligo, kung kailan ang iyong katawan ay relax at mas bukas ang mga daluyan ng dugo. Humanap ng isang tahimik at pribadong lugar kung saan hindi ka maaabala. Maaari mong diliman ang mga ilaw o magpatugtog ng nakakakalmang musika. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na teknik. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang iyong nervous system
ay nakakaramdam ng sapat na kaligtasan para bumitaw. Unang hakbang, ibabang bahagi ng tiyan, magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga kamay sa ibaba lamang ng iyong pusod. Gamit ang mabagal at pabilog na mga galaw ng iyong mga daliri, dahan-dahang imasahe palabas sa iyong ibabang bahagi ng tiyan. Gawin ito sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpapainit sa lugar, nagpapaluwag ng tensyon at nagsisimulang pasiglahin ang mga pelvic nerve na malalim na konektado sa pagka-excite. Huwag magmadali. Mas mahusay tumugon ang iyong katawan kapag ito ay relaxed, hindi pressured. Ikalawang hakbang, loob ng mga hita sunod, ilipat ang iyong atensyon sa loob ng iyong mga hita. Gamit ang iyong mga palad, dahan-dahang ihaplos ang iyong mga kamay pataas mula sa iyong mga tuhod patungo sa iyong singit. Gumamit ng sapat na presyon para maramdaman ang kontak sa kalamnan, ngunit hindi gaanong malakas na magdudulot ito ng anumang discomfort. Ulitin ang makinis at pataas na galaw na ito ng ilang beses. Hinihikayat nito ang daloy ng dugo mula sa malalaking ugat sa iyong mga binti pataas patungo sa rehiyon ng pelvic na parang inihahanda ang iyong buong ibabang katawan para sa pag-activate. Ikatlong hakbang, ang puno ng ari. Ngayon, mag-focus sa puno ng iyong ari. Dahan-dahang bumuo ng bilog gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo. Dahan-dahang paikutin ang singsing na iyon sa maliliit at tuloy-tuloy na galaw sa paligid ng pinakapuno nito. Mahalagang maunawaan na hindi mo sinusubukang lumikha ng stimulation sa karaniwang sexual na paraan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa sukdulan. Ito ay tungkol sa muling paggising sa pagiging sensitibo at paggabay sa dugo patungo sa erectile tissue. Isipin mo ito bilang pag-iensayo muli sa iyong mga nerve para maalala kung paano tumugon. Ika-4 na hakbang, ang perineum. Mula doon, lumipat sa perineum, ang bahagi ng balat sa pagitan ng bayag scrotum at ng butas ng puwit anus. Karamihan sa mga lalaki ay binabaliwala ang lugar na ito sa buong buhay nila, ngunit dito nakatago ang isang susi sa malalim na pagpapakawala ng tensyon sa pelvic. Maglapat ng magaan na presyon gamit ang 2 daliri at imasahe sa mabagal at pabilog na mga galaw. Nakakatulong ito na pakawalan ang tensyon sa mga kalamnan sa pelvic floor na madalas na humahadlang sa daloy ng dugo at maaaring lumikha ng pakiramdam ng emosyonal na tensyon. Ang pagpapakawala sa lugar na ito ay maaaring magdulot ng nakakagulat na pakiramdam ng pisikal na ginhawa at emosyonal na kalmado. Sa buong prosesong ito, panatilihing tuloy-tuloy at malalim ang iyong paghinga. Habang mas nire-relax mo ang iyong paghinga, mas lilipat ang iyong nervous system sa isang healing parasympathetic state. Ito ang estado kung saan nangyayari ang mahika. Dito nawawala ang performance anxiety, lumalapad ang mga daluyan ng dugo, at nagsisimulang iugnay ng isip ang haplos sa kaligtasan, sarap at kontrol muli. Kapag ginawa ng may pag-iingat at pagiging consistent ang masahing ito, ay nagiging higit pa sa isang routine. Ito ay nagiging isang ritual. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa iyong katawan na may kakayahan pa ito, karapat-dapat pa, at buhay pa. At para sa maraming lalaki,
ang simpleng mensaheng iyon ay nagsisimulang magbago ng lahat. Ngunit huwag kang hihinto dito. Ang pag-alam kung paano gawin ang masahe ay isang piraso lamang ng puzzle. Upang tunay na maramdaman ang pagkakaiba, kailangan mo ng isang plano, isang panggabing kasanayan na maaari mong panindigan, isa na magiging isang makapangyarihang bagong ugali. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong gawin iyon. Manatili ka sa akin. Paul, simulan ngayong gabi ang iyong simpleng plano. Heto na po ang inyong plano. Lahat ng ating pinag-usapan, ang siyensya, ang teknik, ang potensyal para sa pagbabago ay gagana lamang kung talagang magsisimula ka. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi kung kailan perpekto ang tiyempo, kundi ngayong gabi. Ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay naghihintay ng napakatagal. Naghihintay sila hanggang sa ang pagkakahiwalay sa kanilang partner ay hindi na makayanan, hanggang sa ang pagkabigo ay maging katahimikan, at hanggang sa ang kislap na dati nilang taglay ay halos tuluyan ng kumupas. Ngunit ang iyong katawan ay naghihintay sa iyo ngayon din. Handa na ito. At ang plano para muling pag-alabin ang iyong kumpiyansa ay hindi nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Nagsisimula ito sa ilang minuto lamang, isang maliit na ugali at isang pagnanais na harapin ang iyong sarili. Heto ang aking inirerekomenda: maglaan ng 10 minuto. Itabi ang oras na ito gabi-gabi para lamang sa iyo. Gawin itong isang bagay na inaasahan mo, hindi lang isa pang gawain sa iyong listahan. Lumikha ng init maligo ng maligamgam o maglagay ng maligamgam at basang tuwalya sa iyong ibabang bahagi ng tiyan sa loob ng ilang minuto bago magsimula. Nakakatulong ito na paluwagin ang tensyon at buksan ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang init pa lamang ay nagpapadala na ng malakas na senyales sa iyong katawan na ito'y ligtas, kalmado at maaaring bumitaw. Sundin ang mga hakbang. Gawin ang mga hakbang sa pagmamasahe na katututunan mo lang dahan-dahan at may pasensya nang hindi nagmamadali. Hindi ito isang performance. Ito ay isang muling pagkonekta. Kung lumilipad ang iyong isip, ibalik mo lang ito sa sensasyon ng haplos. Kung medyo nakakailang sa simula, okay lang iyon. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito. Binabawi mo ang kontrol. Gawin itong ritual. Gawin itong iyong panggabing ritual. Diliman ang ilaw. Marahil ay gumamit ng parehong nakakakalmang musika o isang nakaka-relax na amoy para sanayin ang iyong utak na mag-unwind. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging consistent na ito ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa iyong inaakala. Gusto ng katawan ang ritmo. Ito ay umuunlad sa routine. Sa bawat gabi, bumubuti ang iyong sirkulasyon, maaaring tumaas ang iyong pagiging sensitibo, nagsisimulang lumuwag ang iyong pelvic floor at dahan-dahan, ngunit tiyak nagsisimulang bumalik ang iyong kumpiyansa. Hindi ito dahil sa isang tableta o anumang panlabas na lunas, kundi dahil muli mong itinatag ang isang relasyon sa iyong sariling katawan. Ang maaari mong mapansin marahil pagkatapos lamang ng ilang gabi ay isang banayad na init sa iyong ibabang katawan kung saan dati
ay may pakiramdam ng pamamanhid. Maaari kang makaramdam ng tingling sensation, isang bahagyang kislot ng pagtugon o isang bagong pakiramdam ng enerhiya na hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Maaaring magsimulang bumalik ang mga paninigas sa umaga. Maaaring muling mag-alab ang kislap na iyon sa iyong isipan. Ang mas nakakagulat, maaaring magbago ang iyong pangkalahatang mood. Maaari mong mapansin ang iyong sarili na naglalakad ng mas taas noo, nagsasalita ng may higit na awtoridad at mas panatag. Bakit? Dahil kapag sinimulan mong maramdaman na buhay ka at kontrolado mo muli ang iyong katawan, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay nagsisimulang bumalik sa ayos. Ngunit heto pa ang isang bagay na dapat tandaan, hindi lang ito tungkol sa iyo. Kapag inilabas mo ang iyong pinakamahusay at pinakakumpiyansang sarili, nagbabago rin ang iyong mga relasyon. Nakikita ng iyong partner ang pagkakaiba. Ang emosyonal na distansya ay nagsisimulang magsara. Ang pisikal na koneksyon ay nagiging posible muli. Hindi ka na naglalaho sa background. Bumabalik ka sa iyong kapangyarihan. At lahat ng iyan ay nagsisimula sa isang desisyon, isang gabi, isang tahimik na sandali kung saan nagpasya kang sabihin, handa na akong maramdaman muli ang aking sarili. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na nais kong ibahagi sa iyo, isang bagay na higit pa sa anumang teknik o routine. Ito ang mas malalim na dahilan kung bakit ito gumagana, ang emosyonal na susi na nagpapabuo sa lahat ng pisikal na pag-unlad. Kapag naunawaan mo na ang huling piraso na ito, lahat ng iba pa ay sa wakas ay magkakaugnay. 5. Hindi ka invisible sa isang punto ng paglalakbay. Maraming lalaki na higit 16 na ang nagsisimulang makaramdam na tila naglalaho na sila sa background. Hindi ito nangyayari ng biglaan. Nagsisimula ito ng banayad na may mas kaunting mga sulyap mula sa kabilang panig ng silid, mas kaunting kaswal na paglalambing at mas kaunting mga sandali kung saan nararamdaman mong tunay at malalim kang ninanais. Sa kalaunan, maaari mong simulan na questionin ang iyong lugar sa iyong sariling buhay. Nawawala ang iyong kumpiyansa at ang iyong refleksyon ay nagsisimulang maging parang isang estranghero. Ngunit linawin ko po, hindi ka invisible. Kayo po ay nawalan lang ng koneksyon. At lahat ng ating tinalakay sa artikulong ito ay isang landas pabalik sa koneksyong iyon. Natutunan mo ang tungkol sa hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng terapeutikong haplos, kung paano ang isang bagay na kasing natural ng iyong sariling mga kamay ay maaaring gisingin ang mga natutulog na bahagi ng iyong katawan at isipan. Nakita mo kung paanong ang masaheng ito ay higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay biolohikal, emosyonal, at para sa ilan, maging espiritual. Naiintindihan mo na ngayon ang siyensya sa likod ng ginagawa nito sa loob ng iyong katawan, pagpapataas ng daloy ng dugo, pagre-relax ng masisikip na kalamnan, pagpapasigla sa tugon ng nerve, at pag-aayos muli sa paraan ng pagtugon ng iyong utak sa sarap. Pinakamahalaga, natuklasan mo na ang prosesong ito ay ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Hindi mo kailangang umasa sa mga gamot o maghintay ng isang himala. Ang solusyon ay wala sa labas.
kung saan ito ay nasa loob mo na naghihintay na muling buhayin. Natutunan mo rin kung ano eksaktong gawin ang masaheng ito ng maayos, may intensyon at pag-iingat. Nasa iyo na ang mga hakbang, maaari mong likhain ang espasyo at sana napagtanto mo na hindi ito isang panandaliang trick. Ito ay isang panghabambuhay na kasangkapan. Kapag ginawa ng regular, may pasensya at respeto sa iyong katawan, maaari nitong ibalik hindi lang ang iyong performance, kundi ang iyong presensya, ang iyong pagkatao, at ang iyong personal na kapangyarihan. Ang plano ay simple maglaan ng oras para sa iyong sarili gabi-gabi, muling kumonekta sa iyong katawan, huminga, at payagan itong alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. Sa pagiging consistent, ang mga resulta ay hindi lamang pisikal. Magsisimula kang kumilos ng iba sa mundo na may tahimik na kumpiyansa na hindi lang nagmumula sa kakayahang mag-perform, kundi mula sa pakiramdam na tunay na buhay muli. Ang pagiging buhay na iyon ay lumalaganap sa iyong mga pag-uusap, sa iyong mga relasyon, at sa iyong buong pananaw sa hinaharap. Pinapaalala nito sa iyo at sa lahat ng tao sa paligid mo na narito ka pa rin, malakas pa rin, masigla pa rin, at karapat-dapat pa rin sa pagiging malapit haplos at kagalakan. Ang inaasahan kong makuha mo mula rito ay higit pa sa isang teknik. Umaasa akong makuha mo ang isang makapangyarihang mensahe na maaari mong dalhin. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglalaho. Nangangahulugan ito ng pagdating sa isang mas malalim, mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Nangangahulugan ito ng pag-aari sa iyong katawan ng may karunungan, pasensya at lakas. Kaya ngayong gabi, hinihikayat kitang magsimula. Hindi dahil sira ka, kundi dahil handa ka na. Handa nang huminto sa paghihintay. Handa nang huminto sa pagliit. Handa nang huminto sa pakiramdam na invisible dahil hindi ka patapos. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka invisible. Naghihintay ka lang na makita muli ng mundo ng mga taong mahal mo at higit sa lahat ng iyong sarili. Isang huling salita mula kay Yes. Bago po tayo maghiwalay, nais kong ibahagi ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga dekada ng pagsasanay. Ang pinakadakilang regalo ng pagtanda ay ang karunungan na unawain ang ating sariling mga katawan. Ngunit madalas, ito ang unang bagay na itinitigil nating pakinggan. Ang pinakamalalim na aral ay mayroon tayong kapangyarihang muling kumonekta sa ating sarili sa anumang edad. Hindi pa huli ang lahat para pakinggan ang iyong katawan, alagaan ito at hilingin na ito ay tumugon. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pagiging malapit. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong sariling kwento at pagpapasya na ang susunod na kabanata ay magiging isa sa kasiglahan at koneksyon. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin ang isang bagay na natutunan ninyo sa ating talakayan ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas praktikal at direktang payo na idinisenyo upang tulungan kang mamuhay ng pinakamahusay pagkatapos ng edad 60. At panghuli,
Kung meron kayong kaibigan, kapatid, o sino mang kakilala na kailangang marinig ito, pakishare po ang artikulong ito sa kanila. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin sa isang simpleng pagkilos ng pagmamalasakit.